Para sa mga nagtatanong ng update ng Isuzu D-Max, ito na po, papakita namin sa inyo kung ano yung mga ginawa, ano yung mga gagawin, at ano pa yung mga kailangan i-improve dito bago namin ito ipa-view or bago namin ito ipa-test drive sa kung sino man na interested na buyer. So, nung mga nakaraan kasi mayroon ng gusto mag-test drive pero hindi ko siya pinursue kasi nga sabi ko mas maganda na ma-test drive niyo yung unit na maayos na po talaga ang kondisyon. Well, anyway, ang isa sa naging major issues nito kasi yung mga pang-ilalim niya medyo may mga tumutunog na siya pa yung ilalim. Hindi naman siya kalampag. Ano nga yun? Oo. Wala naman siya kalampag pero malangit-ngit siya pag nagmamaniobra ka, parang sumisiwit siya. So, eto na, inaayos ng pangilalim, mamaya papakita ko sa inyo. Pero other than that, pina-interior detailing na rin po natin siya. I mean, pinapa-interior detailing ongoing po yan. Papalinis po natin yan. Ayan. So, at least nakikita nyo muna ang before and after yan, kung gaano yan kalabo. Yan, ang ganda pa ng ceiling niya. Pinatanggal natin ang ceiling para mas malinis. Tapos yan po, mayroon siyang crack sa salamin. So, isa yan sa mga aayusin. Then, yun, dati kasi meron na rin tong check engine. Napakita na natin ang check engine at nakuha na rin kung ano yung problema. Kaya yun na rin ang aayusin. Tapos yung steering wheel niya, hindi siya naka-align. Iayusin din natin yan. Okay. Tapos, yun nga, medyo madumit na talaga ito sa loob. Kaya, after nito na interior detailing, mas makikita nyo kung gaano siya kalinis. Tapos, yung tint din niya, yan, palitan na yan ng tint. Ito, medyo palitan na rin ng tint. So, papalitan natin yan lahat. Siyempre, dito yan sa, dito yan sa, dito mismo sa atin, sa kintab. Yan. Dito kasi all-in-one na. Kung anong problema ng sasakyan, dito kayang-kaya na lahat. From mechanical to electrical to interior detailing sa body, sa aircon, lahat. One-stop shop dito. Kaya pag pinasok mo dito yung sasakyan, kung ano yung concern, lahat pwedeng ayusin dito. So, kaya makikita nyo, hindi lang talaga ito shop. Hindi lang siya pang, yan, mga pang mechanical, even detailing. Cover po natin ang aircon. Pero ito ang aircon nito, walang problema ang aircon nito. Sobrang lamig ng aircon. Kaya ang sarap gamitin. Kaya kahit nga ako, actually, ginagamit ko to mga 2 beses. Ang sarap gamitin kasi napakalambot. Gamitin ang clutch, napakalambot. Ang steering wheel niya, napakalambot. Ang gaan lang gamitin. Yun nga lang talaga, grabing langit-ngit niya. Matunog. So, ito na. So, yan. Anong mga papalitan natin, boss? Lahat ng ng mga suspension bushing. Okay. Cable joint, tie rod. Yun. Tapos dito nga anong naging problema natin kaya mahina ang hatak niya? Palit lang ng fuel filter. Okay. Tapos cleaning. Cleaning lang. Okay. Yun lang ang pinaka major talaga nito yung sa mga pangilalim. Yun yung mga concerns niya. Tapos syempre dahil bago namin to ibebenta, i-condition po talaga ito. Kaya yung susunod na magiging owner nito, guaranteed na wala na kayong gagawin pa kundi gagamitin nyo na lang ito. Sa nagtatanong din, sir, kaya pa ba magbiyahin niya ng Manila? Kayang-kaya po. Kasi po, ito po ang dating owner nito, yung kaibigan ko, nagbabiyahe po siya nito ng Mindanao. Kaya proven and tested na ang tatag at tibay nitong sasakyan na to. Kaya wala kayong dapat ipaglala. Sa nagko-concern din kasi yung odometer nito is 179,000 na. Para sa akin kasi hindi siya major na concern lalo sa ganitong sasakyan. Karamihan talaga lalong-lalo na this is 2009 model naman na ito na sasakyan. So expect mo talaga medyo mataas na yung odometer. Mas matakot ka kung yung ganitong sasakyan tapos ang odometer niya nasa less than 50,000 or 60,000 na lang. Mas nakakatakot yun kasi di mo alam kung tampered or kung ginalaw na yung odometer. At least ito, yan, makikita nyo 179,000 yung odometer. Alam mong ginamit talaga yung sasakyan. So
alam mong tested siya sa long drive. Kaya ito anyway, bago naman namin ito ipapasa, bago naman namin ito ibebenta, kayo mismo makakapag-test drive. Pwede kayo magdala ng sarili nyong mekaniko para at least yun yung magagarantiya sa inyo. Basta ako, kaya ko i-garantiya itong sasakyan na to na once na naayos natin lahat ng ito, pwede nyo to itakbo kahit mag Manila kayo, mag Baguio, or mag South ng biyahe, mag Mindanao, kayang-kaya nito. Okay? So, yun lang. Detailing nito sa exterior, madali na lang ito. Actually, na-buff na ito nung nakaraan. May mga minor dimple lang siya, may mga minor scratches kagaya nito, pero very tolerable na at normal na. So, hindi naman tayo bibili ng kumbaga hindi naman brand yung binibili natin na sasakyan, kaya maayos na ito. Yan. Sa mga tires naman niya, ang kakapal pa ng tires niya, even doon sa likod. Yung mga pala na, ito, papalitan na natin to, no? Alam po. Ito? Oo, palitan na po. Papalitan na rin. So, bago papalitan na, babaguhin na lahat. Kaya, swerte ang makakuha nito. Yan, ito yung tires niya sa likod. Okay. Ito, isasama na rin to. Ito. Hindi na yan tatanggalin. At least ito, kung naka-pick up ka tapos madami kang pangarga, hindi mababasa yung pangarga mo sa likod kasi meron kang cover. Yan, o, di ba? Yan, ipapalinis din natin to. Yan, malilinis din yan. Pag nalinis yan, ay nako. Kaya sa naghahanap dyan ng pick up na ang budget lang less than 500,000, pwede na to. Kasi usually ang mga pick up, kasi kung gusto mong magaganda pa, kailangan mo mga 500 to 600,000. Pero yung mga naghahanap ng pick up na nasa 400 to 450,000, actually even before, ang nai-recommend ko talaga kagaya nito, D-Max, minsan ang Strada, kasi kahit mga 2012 model na Strada, nasa mga 550 to 600. So D-Max talaga pwede kayo makakuha ng 400,000 and above. So ito ang magiging target price nito, sabihin ko na, ang magiging target selling price nito is 450,000. All in na po, kasama na lahat na ginagawa namin dito, lahat na improvement na gagawin namin dito, lahat na pagpapaganda na gagawin namin dito, kasama na po dyan sa 450,000. Pwede po yan sa cash, pwede rin po siya sa financing. Kaya kung interested ka, tawag kayo. At abangan nyo ulit, i-video ko pa rin to after na magawa lahat. At least magkaroon kayo ng comparison before and after. Okay? So abangan nyo to.